Mahal ko ang bayaw ko. Ang istoryang ito ay tungkol kay Mark, isang 27 taong gulang na gwapo, masayahin at may pusong alanganin. Masayahin pero itinatago ang tunay na nararamdaman. James, isang 32 taong gulang na lalaking straight at bayaw ni Mark. Mabait, maalalahanin at palaging nandyan para sa pamilya niya. Anna, asawa ni James at kapatid ni Mark. Mahal niya ang kanyang asawa at kapatid, ngunit walang kamalay-malay sa lihim ni Mark. Lumaki si Mark na laging inaasahan ng kanyang pamilya. Mula pagkabata, siya na ang laging nandyan para sa kanyang kapatid na si Anna. Nang ikasal si Anna kay James, mas naging malapit si Mark sa kanyang bayaw. Sa tuwing may problema ang pamilya, si James ang unang nagsisilbing sandigan ni Mark. Ngunit sa likod ng kanilang masayang samahan, nagumpisang lumalim ang nararamdaman ni Mark para kay James, isang damdaming alam niyang hindi tama. Habang lumilipas ang panahon, nahihirapan si Mark na itago ang kanyang nararamdaman. Tuwing magkakaroon ng family gatherings, lihim siyang nasasaktan sa tuwing nakikitang masaya ang kanyang kapatid at si James. Hindi niya gustong masaktan si Anna, ngunit hindi niya rin kayang paglabanan ang nararamdaman para sa bayaw. Isang araw, habang nagiinuman sila ni James sa labas ng bahay, biglang nahulog ang loob ni Mark. Hindi niya napigilan ang kanyang sarili at sinabi kay James ang lahat ng kanyang nararamdaman. Nagulat si James, ngunit sa halip na magalit o lumayo, kinausap niya ng maayos si Mark. Sinabi ni James na mahal niya si Mark bilang isang kapatid at kaibigan, ngunit hindi niya kayang suklian ang pagmamahal na yun. Pinili ni Mark na lumayo sa kanila para masanay siyang hindi na makita si James araw-araw. Nag-focus siya sa kanyang trabaho at sarili, ngunit nanatili ang sakit sa kanyang puso. Sinubukan ni James na mapalapit muli kay Mark pero naramdaman niya na kailangan din niyang bigyan ng espasyo ang bayaw. Makalipas ang ilang taon, unti-unting natutunan ni Mark na tanggapin ang kanyang nararamdaman at lumaya mula rito. Sa huli, natutunan niyang mahalin ang sarili at tanggapin ang realidad. Nagpatuloy ang kanilang buhay bilang isang pamilya, ngunit mas naging matatag at bukas ang kanilang samahan. Natapos ang kwento na may kaunting kirot, ngunit puno ng pag-asa at pagtanggap. Ang pagmamahal ay hindi laging may kapalit, ngunit sa kabila nito, may mga leksyon tayong natututunan na nagpapalakas sa atin bilang tao.